Hey guys, welcome to my channel. So may nagre-request sa akin gawan ko daw ng reaction yung nangyayaring kaguluhan sa sa Middle East, particularly sa Iran. Operation Midnight Hammer. Midnight Hammer. Ayan, yan. So, yan. Actually, B2 Spirit Bombers. Ayan, okay, okay. So, tag dito. Meron kaming ano dyan eh. Merong kwento regarding sa pamilya kasi yung kapatid ko, yung bunso kong kapatid, si James, saka yung pamilya niya, nakatira sa Qatar. So, the other day, 2 days ago, binomba yung Qatar, di ba? Binomba yung Qatar. So, nag-video sila. Meron kaming group chat. Magkakapatid. No? Ayan, takot na takot sila. Yung anak niya, umiiyak. Dalawa anak niya, isang panganay na lalaki, isang batang babae. Yung batang babae, iyak na iyak, natakot. Siyempre, normally, bumabagsak na yung mga bomba. So, sabi sa amin, wag daw namin ikalat yung video nila kasi bawal, magkukos daw ng panic. So, yun talaga, no? Doon mo makikita yung definition ng freedom, eh. Mamamatay na kayo sa bomba, eh. Bawal pa rin, mag-share ng video. Anyway, so kinukonsider pa rin yun na parurusahan sila ng gobyerno ng Qatar pag nag-share sila niyan. Anyway, so nangyari dyan, so syempre nagchat-chat na, nag-uusap na, oy, umuwi na kayo, ganyan, or pauwiin yung mga bata, ganyan. So sabi nila sarado daw yung airspace the other day, sinara yung airspace, di ba? So hindi ka pwedeng lumipad. Nangyari, nag-open kahapon, pinalipad nila yung panganay na lalaki. So, tataka kami. Sabi ko, ba yung lalaki lang pinano nyo? Yung batang babae nga, takot na takot eh. Ganyan. Kasi daw, explanation ng kapatid ko, kasi daw, hindi raw sanay yun na hindi sila kasama. Tapos, sabi, safe naman daw sila kasi yung base lang daw ng US ang inaatake, hindi naman daw sila. Kaso sabi ko, bomba yan eh. Pag tumalsik sa building nyo yan, hindi naman kayo pipiliin yan eh, kung Amerikano kayo o hindi eh. Sabi, tinanong ko rin siya kung kumusta yung yung mga bomba na bumabagsak doon. Yun yun, nasa 6th floor daw sila, condo unit sa Qatar. Nayayanig daw yung building, yan nga, magalaw, pati mga bintana, mga salamin, no? So, anong nangyari dyan? Sabi, di ba? Yung Iran, minarningan yung US na, oy, bubombay namin kayo. Pero yung mga lokal na taga-Qatar, yung mga nakatira doon, hindi sila winarningan. In the middle of the night pa nagbomba, mga alas 9 doon ng gabi, kadiliman. So, talaga, takot na takot yung mga bata. So, yun, yung pamangkin ko lalaki, umuwi kagabi, dumating kanina madaling araw na eh, past 12 na eh. Nagstay lang dito, tapos umalis na, umuwi na ng Batangas. May bahay kasi sila sa Batangas eh. No, so, ayun, sabi ng kapatid ko, yung meron daw siyang katrabaho, Amerikano, nag-resign, tapos umalis na agad. Kaya nagtataka kami, sabi, bakit di pa umalis tong sila James? Siguro dahil kino-consider nila yung trabaho, no? May hinuhulugan pa sila mga properties. Kaso, yun ang kapalit eh. Isang bomba lang na maligaw. Alam niyo yung, ano nangyari kasi, nagpapakawala ng sobrang daming rockets ang Iran. Meron mga interceptors. Kaso hindi naman lahat na intercept eh. Pinanood ko nga, Al-Fahadi missiles ba yon? Galing ng invento ng Iran eh. Papali pa rin nila lampas ng atmosphere, hihiwala yung katawan, tapos magsisigzag para hindi mahuli ng interceptors ng mga Iron Dome. Talagang sinister yung plano eh. Talagang gusto talaga makapatay eh ng missile ng Iran eh, no? Ano nga ba yun? Basta yun, tapos pinanood ko ano pa, pinanood ko yung AI Tele, maganda yung AI Tele, meron siyang AI representation ng mga missiles, ng mga eroplano. So, anong nangyari pala dyan, yung Amerika nag-cooperate, galing yatang Missouri, andun yung mga bombers galing, B2 Spirit Bombers, no?
pinaghiwalay nila. Yung isa papunta sa east, yung isa papunta sa west. Para decoy. Kala nila regular flight lang. Pero hindi nila alam yung isa papunta na ng Iran. Tapos nung malapit na sa Iran, inescortan pa ng mga radio blockers, mayroong mga F-35 na escort, may mga F-16, may mga jammers. Talaga hindi nila naramdaman na nandyan na. Nandyan na yung B-2 Spirit bombers. Ito ang gusto ko idagdag diyan maliban sa mga napapanood natin. Yung GMA7 guys, nagpapakalat ng fake news na pabor sa mga terorista, no? Kesyo yung ano ba yung article na pinost nila galing Reuters, yung ginawa daw pambobomba ni President Trump is nagkaroon lang ng setback ng ilang buwan yung Iran. Parang ibig sabihin, hindi naman kami gano'n naapektuhan niya. Ilang buwan lang, makakabalik uli kami, makakapag-produce uli kami ng nuclear. Parang gano'n. So, yung mga ganong post, sabi ko, ano ba tong GMA7 na to? Parang nagiging propaganda arm na siya ng mga terorista to Talagang woke na talaga ang GMA7 eh. Diba? Para mag-post ka ng mga ganong articles. Tapos, may pinost pa sila yung picture ng binomba na na nuclear installation sa bundok. Fardo ba yun? No? Sabi before and after, parang yung picture parang parehas lang. So, may mga naniniwala na wala daw epekto yung pagbobomba. Talaga? 14 ba na bunker busters ang binagsak dyan? Walang epekto. Nakakatawa lang kasi may mga naniniwala. May mga naniniwalang Pinoy na wala daw epekto. Wala, parang ganun pa rin daw yung bundok. Kasi yung bunker busters guys, design yan to penetrate. Tas i-cave in yan yung yung nando sa loob. Hindi naman yan dinesign na papatagin niya yung bundok eh. Nakakatawa lang kasi, yung perspective, pag hindi mo alam, parang parehas lang yung picture Ang design ng bunker busters is, by the name itself, para sirain yung bunker na which I think 200 meters deep. Bago siya pumutok, delayed timer pa yan. Nabis nga ako sa design ng bunker busters eh. No? Paano nagpe-penetrate? Solid steel daw yun, yung nguso niya. Talagang babaon 200 meters. Tapos may a few seconds bago siya pumutok. Para talaga delayed. Para talagang i-cave in niya yun. Kaya fake news yung sinasabi na yung mga articles na na-setback lang daw Iran ng a few months sa ginawang pamumbo. Imposible yung 14 na bunker busters. Wala na yun. Hindi nila mariretrieve yung mga machineries nila doon, yung mga uranium nila, hindi nila mariretrieve yun. Baon na yun. Pag niretrieve nila yung contaminated na yung lugar. Yung mga bato doon, radioactive na. Yun ang gusto ko sabihin. Hindi mo pwedeng hukayin yung basta-basta. Kung huhukayin man nila, dapat naka-full radiation suit ang maghuhukay nun. Kaya imposible. Imposible. No? Kaya yun nga, pagbabasihan nyo lang yung picture sa labas, di sabihin, i-challenge yung GMA7, pakita nyo yung picture sa loob ng kuweba. Sabihin nila, hindi na yung di tumigil kayo kasi fake news ang pinapakalat nyo eh. Parang gusto nilang palabasin, wala daw silbi yung na kaya pang bumawi ng Iran, ilang buwan lang. Talaga? 14? Ilang 14,000 tons. 14,000 pounds ang isa. Dalawa kada isang B-2 bomber. Ganon kabigat ang binagsak doon. Tapos hindi magkikabin yung kuweba. Nakadesign mag-penetrate ng 200 meters from the surface bago pumutok. Posible. No? So, yun lang. Tapos, may mga, binabasa ko yung mga comments, no? Mga galit sa US. So, to the point na galit ka sa US, kakampi ka sa terorista. No? Maraming ganyan eh. Wala na silang pakialam, no? Basta galit sila sa US, galit sila kay Donald Trump, kakampihan nila yung Iran. Ano yan eh? Ano nga ang term ni, siya yung nagpopondo sa mga terorista eh. Hezbollah, mga Houthis sa Yemen, at saka yung Hamas sa Gaza. Di ba puro terorista yun? Huwag sabihin yun, peaceful protesters lang yung mga yun. Di ba? Mga terorista, anong pupondo dyan? Iran.
Baka hindi nyo lang alam. Pero public knowledge na yan eh. Meron pa isa nag-comment. Bakit daw pinagbabawalan ng Amerika Iran magkaroon ng nuklear? Lahat daw ng bansa may karapatang magkaroon ng nuklear. Natatawa naman ako. Talaga, yung ganong statement, lahat ng bansa may karapatang magkaroon ng nuklear. Talaga? Nakakabobo yun eh. Para mo na rin sinabing lahat ng tao may karapatan. Actually, hindi naman yun right talaga eh. Karapatan mo magkaroon ka ng nuclear bomb. So, parang sinabi mo, in a small scale level, lahat ng tao may karapatan magkaroon ng baril. Pati masasama. Pati mga terorista may karapatan sila magkabaril. Di ba parang ganun? Samantalang yung mga nagsabi na malamang walang baril, di ba? Or ayaw nila magkabaril yung mga civilians. Pero terorista gusto mo magkaroon ng nuclear? Talaga lang. Kaya minsan sasakit ulo mo pag binabasa mo yung mga comments sa mga kababayan natin eh. They hate America so much or they hate Donald Trump so much. Wala na silang pakialam kahit kumampi sila sa terorista. Yun ang nakita kong observation, no? Maling-mali. Sabi ng misis ko, no, na-alarma siya, sabi niya, ay, gera na talaga, no? Nung kasagsagan nga ng bombahan, sabi, andyan pa naman kayo, no? Dito kami sa Pilipinas, malayo kami sa bahay. Sabi ko, hindi ako nag-aalala dyan. Kasi, yung iba kasi, hindi pa na-realize yung power ng United States, no? Kung gugustuhin talaga nila, kaya nilang patagin yung buong, Iran. Pwede nilang gawing parking lot yan, na patag, walang structure. Kung gugustuhin lang nila, no? Yung mga nakaupo sa US. Yun ang power ng, akala nyo ba, nakaupo si Biden pa rin? Akala nyo yung mga nakaupo, yung mga general na trans? Hindi na. Kasi ito na talaga, the big boys are in control. Ito na, seryoso na to. Kaya hindi pwedeng, magtapang-tapangan ng Iran. Okay? So, kita nyo, napilayan yung Iran, nakipag-ceasefire. Kung hindi siya binagsakan ng bomba, hindi yan mag-agree sa ceasefire, magpapakawala ng missile yan. Kaya nga, pinuli yung airspace, diba? Kaya nakauwi yung pamangkin ko kagabi. Diba? Otherwise, tuloy ang pagmobomba niyan. Parang kailangan mo sabihin sabihin sa Iran kung sino amo mo, 'di ba? Kundi kukutusan kita pag di ka sumunod, parang ganoon eh. Kaya mas confident lang ako na hanggat si Donald Trump ang in control, hindi pwede yung mga pinaggagawa ng Iran. Pag gumanta ang Iran, babagsakan lang yan ng babagsakan ng bomba. Hindi yan makakapalag. Lalo-lalo na ngayon, wala na silang nuclear. Wala na silang nuclear capability, yung uranium enrichment. Yung enrichment na yan, guys, si Obama ang promotor niyan. Nagbigay sila ng bilyon-bilyong dollars sa Iran. No? Binigyan nila ng $1 billion, no? Parang si John Kerry pa yung nag-deliver ng pera eh. No, bakit nila binigyan? Kasi parang sasabihin nila, may peace daw sa Iran. Anong ginawa ng Iran? Nagtayo ng mga underground facility na gumagawa ng uranium enrichment. Yan ba yung peace na hinahanap nyo? Alam naman ng lahat na ganun ang gagawin ng Iran eh. Pero si Obama binigyan niya. Bakit? Siyempre si Obama kasi, anti-American. Hindi naman talaga totoong American niya si Obama. Kaya gusto niya sirain yung Amerika from within, 'di ba? So, ayan pa, meron pa ako na observe no. So, yan, confident ako walang mangyayari. Sabi ko sa miss ko, okay, in a couple of days naman o weeks, uwi na kami. Tapos ang nakakatakot lang kasi yung pag nasa eroplano ka kasi baka mamaya pabagsakin, no? Good thing ang eroplano namin Air Canada. Hindi naman nila tataluhin siguro yung Canada kasi Canada neutral ang Canada eh. 'Di ba? Yun lang ang usap-usapan sa US, no? Na-activate na yung mga sleeper cells ng Iran. Yun ang irony, guys. Yung mga Democrats nag-aalala doon sa mga sleeper cells. Pero nung pinapasok nila yung mga milyon-milyon na illegal aliens kasama doon mga Iranians, hindi sila nag-aalala sa sleeper cells. Yun ang pinagtataka ko eh. So, by the way, yung news kahapon, sila Tim Homan,
may mga nahuli ng mga Iranians, yung isa doon sniper, Iranian sniper. So mga military personnels na tumawid ng border na nasa loob na ng US. Kaya nakita ko kanina sa YouTube si Sensible Prepper, meron siyang EDC for sleeper cells. Kailangan mo mag-prepare kailangan handa ka Kailangan may dala ka talaga ngayon, lalo na kung nasa US ka or US citizen ka. Mahirap na kasi nga na-activate na tayo yung mga sleeper cells. Okay, so yan ang aking kwento or pananaw regarding do sa conflict sa Iran. Una, nagtataka kami ng misis ko bakit binomba yung Qatar? Yung pala may military base ang US doon. May military base ang US. Sabi ko doon sa pamangkin ko, were you warned na aatake ang Iran? Hindi. Ang winarn lang daw yung mga nandun daw sa base, ang mga US citizen. Alam nyo ba yon guys? Yung Iran nag-warning na, oy, atake kami, magpapakawala kami ng missiles. Pero yung mga nakatira doon hindi nasabihan. No? To the point, nung takot na takot nga yung pamangkin ko, bata, no? Kumakalog yung building nila, nagsishake mga windows. Buti sabi ko, walang tumalsik dyan ng missile kasi wala namang pipiliin yun Hindi naman minsan na out of control yung missile tinatamaan yung hindi intended na target. Okay? So, sa implication naman sa Pilipinas, sabi ng miss ko, baka atakihin yung Pilipinas. Walang pakialam ang Iran sa Pilipinas. Ang problema ng Pilipinas, China. Sabi nga ni Charles, this is the time na pwedeng umatake na ang China sa Taiwan and Philippines. Bakit? Kasi nakafocus ang Amerika sa Iran sa Middle East. So habang hati ang attention ng US, baka umatake ang China. So yung mga nandito sa Pilipinas, maging mapagmatsyag kayo. Huwag kayo masyadong complacent na malayo dito ang Middle East. Yung China naghihintay lang yan ng opportunity. Pag humina ang Amerika, dahil ubos na yung budget sa gera sa Middle East, baka gawin niya na yung matagal niya ng pinaplano. So, yun lang, no, guys. So, let's still pray and be prepared. Diyan mo nga ma-appreciate ang prepping 'di ba? Let's be prepared. Hindi pwedeng mag-relax na walang mangyayari diyan, malayo tayo yung China nakaabang. 'Di ba? So, let me know what you think. Thanks for watching. Bye.